Diyos Ama ni Hesu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Pumayos sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang kawal at ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, ano pat napuno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ng isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi makaimik ang tao, kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, magandang mapansin ang isang napakaliit na detalye. Ang hari ay naghanda ng piging sa talinhaga ni Jesus at inimbitahan niya ang mga panauhin na pumunta. Nagsimula po sa imbitasyon. Nagsimula sa paanyaya. Pero doon sa ating ebanghelyo, nung inanyayahan na sila pumunta sa piging, ano ang kanilang naging tugon? Sa madaling sabi, sa panahon natin ngayon, yung salitang, busy ako. Yun yung tugon nila. Yung isa na nagbalik sa pangangalakal,
yung isa sa kanyang bukid. Yung isa pa nga, yung nagdala ng paanyaya, ginapos pa at binugbog. Minsan, ito rin yung dahilan natin sa Diyos. Pag inaanyayahan niya tayo na tumugon sa Kanya. Sa paanyaya ng Diyos sa atin, halikayo, halikayo. Anong tinutugon natin minsan sa Panginoon? Panginoon, busy ho ako. Marami po akong kinakaabalahan. Wala po akong panahon para sa iyo. Busy po ako. Minsan ba may mga pagkakataon sa buhay natin na ito din ang tugon natin sa Panginoon sa Kanyang paanyaya? Lord, marami akong ginagawa. Next time na lang. Lord, busy po ako. Saka na lang, Panginoon. Pero, anong ginawa ng alipin sa talinhaga? Ang sinabi niya, sige, kung ayaw nilang pumunta, mag-imbita ka pa ng iba. Pumunta ka sa mga kalsada, imbitahan mo, makita mo roon. Sa pangalawang pag-imbita, tumugon na yung inimbitahan at napuno ang bulwagan. Napuno dahil tumugon sa tawag. Tayo ho ba bilang mga Kristiyano, sana ganito tayo. Sa pagtawag sa atin ng Panginoon, sa paanyaya sa atin ng Panginoon, na makibahagi sa Kanyang misyon, sana ang matugon natin ay, eto po ako, present po ako, narito ako. At lahat po tayo, tinatawag tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na makibahagi sa Kanyang misyon. Tinatawag tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung asan man tayo ngayon, na maging tanda ng pag-ibig niya sa lahat. Kung ikaw ay isang tatay, tinatawag ka ng Panginoon na maging mabuting ama, mabuting asawa. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tinatawag ka ng Panginoon na maging mabuting empleyado. Pag-usayan ng trabaho. Dahil sa mga ganoong pamamaraan, nagiging liwanag tayo ng Panginoon. Sa pang-araw-araw nating gawain, kung gagawin natin ito na may buong pag-ibig, kahit gaano man ito kasimple, ito'y sinasalamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito kung sinasabi ni Saint Therese of Lisieux, na sa kahit maliit na pamamaraan, kahit ano man ang ginagawa mo, kung gagawin natin ito na may matinding pag-ibig, nagiging larawan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon. Pero sana, ang ating sagot sa Kanya, narito po ako. Tutugon sa paanyaya ng pag-ibig ng Diyos. Tutugon sa Kanyang paanyaya na maging isa sa Kanya. At nakasisiguro naman po ako na ang karamihan po sa atin na naririto, bagamat iba't ibang lugar ang pinanggalingan, ay nagsimula ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa isang paanyaya. Paanyaya ng kaibigan, paanyaya ng mahal sa buhay, o pwede ring nagkaroon ng isang malalim na panalangin at naramdaman ang paanyaya mula sa Panginoong Jesus Nazareno mismo. At andito dahil tumutugon. Tumutugon sa tawag, tumutugon sa paanyaya.
Kaya tayo po bilang Kristiyano, pagkatapos ng misa, dala natin ang misyon na ito. Misyon na maging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Misyon na maging salamin ng pagmamahal ng Diyos. Misyon na ibahagi ang mabuting narinig natin sa loob ng misa. May paanyaya at ang hamon sa atin ay ang pagtugon sa misyon ni Kristo. At yan po ang siguro'y pag-level up ng isang deboto. Hindi lang nananalangin, kung hindi ang pinapanalangin, ang naririnig na mabuting balita, ibinabahagi na sa iba. From listener towards mission. Mula sa pakikinig, mula sa paanyaya, tumutungo na sa misyon. At dito tayo tinatawag ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon. Sinasabi niya sa atin, salamat sa pagtugon mo. Salamat sa pagtugon mo sa paanyaya ko. Bagamat yung ating kagustuhang sumunod sa Panginoong Jesucristo, minsan nariyan. Minsan kinakapos tayo. Pero okay lang yon. Importante, narito, nagpapakita, nagpapatuloy, sumusubok. At doon naman tayo lalago eh. Ang paglago ho ng isang Kristiyano at isang tao, hindi ho dire-diretso pataas yan. May mga highs and lows yan. May high, nagagawa natin, kinakapos tayo, bumabawi tayo. Pero umaangat pa rin tayo, lumalago tayo. At mula sa paglago, sa pagtugon natin sa tawag ng Panginoon, sinasabi niya ngayon sa atin, ngayon, humayo naman kayo at ipatuloy ninyo ang misyon na tinatawag ko sa inyo. Sa kahit anumang aspeto ng buhay mo, kung asan ka man ngayon, doon mo naman dalhin ang mabuting balita ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. May tugon at sana tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos sa atin. Amen.